At so yun mga kasang, no, galing ako sa shop tapos umuwi ako dito at ganito na nga ang ating nadatnan. So yun, nag-setup ako dito ng bagong setup na 20 gallons, dalawa yan. So ang nangyari, bumagsak siya. Siguro hindi pantay yung napagpatungan natin o hindi ko rin ma-explain kasi may laman na tong tubig. So ayan, bumagsak siya dito sa may pond natin. Wasak na wasak talaga to. So yun na nga, no, wasak yung ating 20 gallons tapos pati yung ating tub na kung saan yung nakalagay yung ating albino koi. Ito yung mga ano, okay naman to isa sa HP Blue. Sa albino koi na wash out siya, no, hindi ko na makita yung mga fry. Tapos yung mga fry na ating PKBM, ito okay pa siguro yan. Tapos yan, dyan kasi nakalagay yan, nakatayo yan dyan pero bumagsak siya. Dahil may nilagay akong hollow blocks dyan na ano, di ko alam kung bakit nasira yung hollow blocks. May laman naman yun. So, ayan, okay pa naman yung ating tuxedo ko dito. Tapos yung mga fry natin dito ng PKBM, nakita ko pa naman na nandyan na sila. Itong mga fry ko lang ng albino ko yung naubos talaga at wasak na wasak talaga. So, kailangan natin tanggalin to. Ayan, wala talaga natirang tubig. Tapos yun ay ayos na rin natin to. Hindi naman nasira o nabasag tong nasa ilalim. At ayun, no. Itong isa ay wasak na wasak. Sayang naman, dyan ko sana ilalagay yung mga PKBM na papalaki natin. So yun, ayos ko na siya guys. At ayun, ililipat ko na lang ng pwesto to. Tapos kailangan natin asikasuhin to. At itapon natin na maayos yung salamin. You want to play? Let's play. At yung mga kasang, no, naisipan ko nga na i-breed natin tong ating Red Spartan tsaka yung ating Alawi jeans na female. So hindi ko pa ina-expect na mabibreed to. Pero subukan na rin natin, no, dahil medyo bata pa yung ating male. Pinagsama ko na sila dyan ng isang araw. So titignan natin ngayon kung magpe-pair sila. Ang laki ng female natin guys. So ayan, no, tanggalin muna natin. At yan ang maganda, no, pag ang gamit nyo ay gantong net para sa kanilang breeding cage. Pwede nyo itupi-tupi. Pag salamin kasi hindi natin matutupi kaya medyo mahirap. At ayun na nga, magkasama sila. At hindi natin alam kung magpe-pair to. Tignan natin kung magkakasundo sila. Medyo alanganin ako dito kasi ang laki ng ating female. Ayan, grabe, mas malaki pa yung female natin sa male. So babantayan natin to. At ayun, upo muna tayo dito habang binabantayan natin. Medyo hindi pa sila nagkakasundo. At nangangagat na nga, sinasabi ko na. Tapitan natin. So yun guys. Kanina pa sila habulan ng habulan at hindi rin ako makarelax dahil nga nakikita ko sila medyo kumakagat-kagat eh. Mamaya mag-lip lock na to. Eh mahirap na. So nakaabang tayo dito. Sa tingin ko hindi pa sila paired. Ayan na nga, sinasabi ko. Magli-lip lock na sila. So kailangan na natin pag-iwalayin to ulit. At yun, medyo matapang yung female natin, no? Kasi yung male natin ay medyo bata pa. At maliit yung size niya. Hindi kagaya ng dati na malaki. Hindi niya na pinapalagan talaga yun eh. Kasi malaki yun. Pero ito eh binata pa lang. So ayan, nawati natin. Allah, ang hirap. Ang hirap nito, nagbibideo ka, nag-aawat ka. At yan na nga, kumagat pa yung ating male sa ating net. Uy, wag, baka mabutas. So yun guys, no, pinag-cage ko ulit yan kanina. At ngayon, ito try ulit natin. Try lang ng try, no. So mga ilang oras yung nakalipas. At gusto kong itry ulit na pagsamahin to. So tatanggalin ulit natin yung kanilang breeding cage. At syempre, i-observe natin yan. Dahil hindi pa rin ako palagay talaga dyan at baka magkasakitan sila. At ayun na naman mga kasang. Nag-away na naman po ang ating binibreed. Mahirap talaga ipilit yan. At yan, may mga nanonood pa tayo subscribers dyan, nanonood ng live action. At yan, pinapakita ko rin sa kanila kung gano'ng kahirap talaga mag-breed nito, no. Akala kasi nung iba napakadali lang. So yan, nilagay ko na lang ulit sa cage.
At hintayin na lang natin mangitlog, no? Tingin ko kasi mangingitlog na rin yung female kaya pinipilit ko na i-pair sila atin. Kawawa yung male natin, ang daming kagat. Pero yun, gagaling naman yan kaya don't worry guys. At ganyan talaga mag-breed ng flowerhorn at minsan nagkakasakitan yan. At so yun mga kasang, no? Pangatlong araw na to. At kung titignan natin, yung tube ng female drop na kahit malayo ka, kitang-kita mo na drop tube na siya. So try ulit natin, no? Malay mo ngayong araw ma-pair na natin sila. So drop tube na talaga yan. Pati yung male natin, grabe kawawa to kahapon. So tignan natin kung pagsasama natin yan. At ayun nga pala guys, no? Si Sir Benji, shoutout kay Sir Benji. At binigay niya sa atin yung setup niya nung tank. In-order niya sa akin to dati kaso nagkaroon siya ng problema ngayon. At hindi niya matutukan yung mga isda niya. So binigay niya ulit sa atin yung binili niya at ako na lang daw bahala kung anong gawin ko dyan. So isi-set up natin sa bahay itong ating saltwater tank. At syempre dahil walang tubig yan, kailangan kong bumili muna ng tubig. Tapos yun, nakala ko nga ibibigay niya lang sa akin yung yung dalawa daw, yung anemone at saka yung feather duster. So nung binigay niya sa akin, patay na yung anemone tapos itong feather duster hindi pa lumalabas doon sa kanyang cage o kung ano man tawag dyan sa bahay niya na yan. So, yun, nilagay ko muna yan dyan. Tapos isa-set up ko nga itong tank na to sa bahay para meron tayo saltwater tank sa bahay. At ayun mga kasang, no, tignan natin ulit ito. Grabe kawawa talaga, daming sugat. So, drop tube na talaga yung female niya. Tingin ko ngayong araw na to, mangingitlog na to. So, tignan natin mamaya kung mangingitlog na nga. Get out of my way! At so yun guys, no, nandito na tayo sa bahay muna. Tapos pininturahan ko tong ating stand, pati yung kahoy. So ayan na nga, pininturahan ko yan ng itim para mas presentable siya at mas mukhang bago. Dahil dito natin ilalagay yung ating saltwater tank at nandiyan sa baba meron pa tayong isang 20 gallons. Ito yung galing sa labas na nabasag yung nasa ibabaw. So ito nga, may order akong tubig at nandito na yung order natin tubig, 5 gallons yan. At nailagay ko na rin ang tubig, hindi ko na pinakita sa inyo dahil boring yung part na yun. At isa-cycle na natin yan, tignan pa natin kung anong mga pwede natin ilagay ng isda dyan. Pati dito sa baba, hindi ko pa rin alam kung ano ilalagay ko dyan. Pero lalagyan na rin natin ang tubig yan. So ayun, isipin muna natin at kailangan ko rin talagang i-cycle muna to bago lagyan ng isda. At so yun mga kasang, no, nandito na ulit tayo sa shop. At yan, tingin ko ay naglilay na ng eggs itong ating female. Pero hindi ko na sila napagsama talaga dahil nga nag-aaway at nauudlot yung pag-itlog. So hintayin na lang natin matapos to mga isang oras. Tignan natin, no, kung mabibreed natin yan. Ayan, may mga fans pa tayo dyan na nanonood. At yun nga, tinuturuan ko sila kung paano nagbibreed ang flower. Nine-explain ko sa kanila kung paano yan nangingitlog. So ayan, marami-rami na nailabas na itlog to. At tingin ko pwede na nating subukan pagsamahin yan. So ayan, susubukan ko ng tanggalin yan dyan at pagsamahin sila dahil nga may eggs na yung ating female. Pero ayun nga, no, pagkaiwalay na pagkatanggal ko pa lang ng cage, nag-away na agad yung ating mga flower horns. So tatanggalin ko na yung female dito malamang. Tatanggalin ko na yan para yung male, titignan natin kung ipafertilize niya yan. So ayan, tapos na nga yung ating female na mangitlog dyan at tinanggal ko na. So itong eggs na to, fresh pa naman yan. Tayaan natin siya dyan. Tingnan natin kung pe-fertilize siya ng male. So hindi ko alam kung ipa-fertilize siya ng male, no? Pwedeng kainin niya yan. At yun, hindi na natin makokontrol yan dahil nga kung hindi niya ma-fertilize yan, hindi rin naman talaga yan mabubuo. So kung hindi niya i-fertilize o kung kainin niya, wala tayong magagawa doon. Pero kung i-fertilize niya man yan, makikita natin na papaypayan niya yan bukas. At gabi na rin kasi kaya kailangan ko na umuwi sa bahay. At i-update ko na lang kayo guys kung ano man mangyari dito sa ating binibreed na flower horn, no? Dahil nga ino-observe ko ngayon, paikot-ikot lang siya dyan. Hindi ko alam ba't ayaw niya pumunta sa ibabaw. Parang hindi niya nakikita yung mga eggs. At hindi ko rin ma-explain kung bakit ganyan yung behavior niya. So andito na nga yung female, no? Nilagay ko na sa tank niya dito sa 20 gallons. At yung male, hinayaan ko na sa kanya yung eggs. At hindi ko alam kung anong gagawin dyan. Bahala na siya dyan kung kainin niya yan. So, ayun, bukas na lang ulit natin malalaman kung ano nga yung mangyayari. At yun, tatapusin na natin tong video na to dahil gabi na at kailangan ko na rin umuwi. At i-update ko na lang kayo sa mga susunod na video, no?
kung ano na nangyari dito sa ating breeding. Ang ganda talaga ng red Spartan na yan. Kaya ang ganda rin ng genes nito pag kung sakaling ma-breed natin itong dalawang to, tingin ko maganda yung kalalabasan niyan. Pero hindi pa natin sure talaga kung anong gagawin niya dyan. So papatayin ko na yung ilaw at yan, mukhang may ibabaw na siya. Bahala na siya dyan kung ipafertilize niya. Iiwanan ko siya dyan ng gabi. Babalitaan ko na lang kayo. So yun guys, maraming salamat sa mga nanood. Tapusin ko muna ang video na to. Fish out!